Ensya na? Pero hindi ako magpapakasal. Po? Baka po hindi lang narinig ni Binibining Xiao ng maayos. Ang ibig kong sabihin ay, tumatanggap ka ba na mapakasalan si Linyang bilang iyong kabiyak? Hindi ako papayag. Huwag kang magbiro ng ganyan, Yuehan. Nandito ang lahat ng ating pamilya at kaibigan. Sinong nakikipagbiruan sa iyo? Sadyang ayaw ko talagang magpakasal sa iyo. Yuehan, kung mayroon man akong nagawa na hindi maganda, ipinapangako kong magbabago ako. Pero nandito na tayo sa kasalan. Kahit kaunting respeto lang sa akin, please. Respeto? Nararapat ka bang irespeto? Mga kaibigan at kapamilya, ang ilan sa inyo ay maaaring hindi pa nakikilala ang lalaking ito. Ngayon ay formal ko siyang ipakikilala sa inyong lahat. Siya ay si Linyang, isang inutil at mahina. Yuehan, Ang tawagin siyang mahina ay parang papuri na sa kanya. Ang totoo niyan, hindi talaga siya maituturing na tunay na lalaki. Ano? Ito ba? Hindi tunay na lalaki? Anong ibig sabihin yan? Xiao Yuehan, sumusobra ka na. Sumusobra? May higit pa riyan? Tama kayo? Gaya ng iniisip nyo, akong si Xiao Yuehan hanggang ngayon ay nananatili pang malinis ang puri? Han, ang dahilan kung bakit hindi tayo magkasama sa kwarto ay dahil nirerespeto kita at gusto kong maghintay hanggang sa araw ng ating kasal. Hindi ibig sabihin nito na hindi ako lalaki. Respeto, sure. Kung hindi ka lalaki, aminin mo na lang. Huwag mo nang subukang magmalinis pa. Kung hindi kita nirerespeto, bakit ko ibibigay ang lahat ng meron ako para lang ihanda ang kasal na ito? Ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng $200,000. Ang hamak na singsing na iyan ang tinatawag mong respeto? Kung nirerespeto mo talaga ako, nakabili ka na ba ng bahay para sa atin? Ako, Nakabili ka na ba ng kotseng pangkasal? ibibigay ko rin naman ang lahat ng iyan sa iyo. Sa tamang panahon? Kailan pa iyon? 5 taon? 10 taon? O baka naman 20 taon pa? Sinasabi ko sa'yo, ang silbi ang mga pangakong huli na, tulad na lamang ng romantikong bagay na makukuha mo lang sa iyong pagtanda, ito ay wala ng kabuluhan. Kung hindi mo gusto, bakit mo pa kailangang makipagkasundo para sa kasalang ito? Bakit? Dahil sinayang mo ang 3 taon ng kabataan ko, at gusto kong sa araw ng kasal natin, ay maging katawa-tawa ka sa harap ng buong Jiang Province. Kung magmumukha akong katawa-tawa, hindi ba't magmumukha ka rin ganon? Hindi. Ikaw lang ang magmumukhang kaawa-awa. Samantalang ako, Yang Master Qin, nais mo bang maging asawa ko? Tinatanggap ko. Ano? Eto, mahigit 10 taon na akong nagkakasal. Pero hindi pa ako nakakakita ng ganitong pangyayari. Aalis na lang ako. Ako si Jiang Province Qin Family Qin lang. Ay handang pakasalan si Miss Xiao Yuehan bilang asawa. Kin lang. Xiao Yuehan, ang lahat ng ito ay plano ninyong lahat, hindi ba? Linyang, isa kang tanga. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang isang tulad mo na pagplanuhan ng isang young master Qin? Lin Yang, sa totoo lang ay dapat pa kitang pasalamatan dahil gusto ko ang naging ayos dito. Nabalitaan ko na para maisakatuparan ng kasal na ito, ay nangutang ka ng mahigit $100,000 sa labas. Sapat na iyon para masiyahan kami ni Young Master Qin. Walang hiya kayo. Matagal na ba kayong nagsasabuatan ng hindi ko alam? Hay, hindi maganda ang salitang sabuatan. Kami ni Yuehan ay sadyang nagmamahalan at bagay kami sa isa't isa. Kaysa isipin mo na ikaw, na isang mahirap na kailangang mangutang para lang sa kasal, ay may karapatang pakasalan si Yuehan? Tama, noong una ay dahil mabait ka sa akin, kaya kita sinagot. Hindi ko akalain na matapos ang 3 taon, ay isa ka pa ring walang silbing talunan. Kaya pala matagal nyo nang pinagplanuhan ang lahat sa talikuran ko, na iiwan ako at gagawing katatawanan? Ang isang talunang gaya mo ay dapat lang iwan? Sa tingin mo ba ay may hihintayin pa akong maganda sa iyo? Layas, lumayas kayong lahat dito. Lin Yang, isipin mong mabuti. Kapag lumabas kami rito, sisiguraduhin ko na ang mga pinagkautangan mo ay idedemanda ka ng panloloko at mabulok ka sa kulungan. Nyo ba akong makulong? Nanghiram lang naman ako. Nanghiram ka nga. Pero ang totoong may-ari ng utang mo ay ang Young Master Qin. Ha. Boy, paaalisin mo ba kami? Gawin mo yan kung mababayaran mo kami ngayon, kung hindi ay maghintay kang mabulok sa kulungan. Sige, napakalupit nyo, aalis na ako. Hindi ka rin pwedeng umalis. Ha. Pati pag-alis ayaw nyo? Iniisip nyo ba? Na hindi pa sapat ang pangpapahiya sa akin? Linyang, ngayong araw ang masayang pagsasama namin ni Yuehan, ito ang aming wedding day, at hindi ka man lang magsasabi ng pagbati bago ka lumayas, napakawalang galang mo naman. Kung ganoon, ay binabati ko sina Young Master Qin at Eldest Miss Xiao. Sana ay maging masaya ang inyong pagsasama, manatiling matatag habang buhay, maging tapat sa isa't isa, at magkaroon ng maraming supling. Ayos na ba yun? Tinitiis mo ang lahat, at nagagawa mo pang kumalma, kahit niloko ka na. Hanga talaga ako sa'yo. Ibalik mo sa akin ang singsing. Lin Yang, lalaki ka ba talaga? Ibinigay mo na ang singsing tapos babawiin mo pa. Hindi ba sabi mo, ako na si Linyang ay hindi tunay na lalaki? Ibigay mo na. Ikaw? Ituring mo na lang itong singsing na kabayaran sa sinayang mong panahon sa akin. Ang singsing ko ay para sa aking asawa at hindi para sa isang masamang babaeng tulad mo. Iabot mo yan. Ngising ni Linyang ay para sa aking asawa, hindi para sa isang babaeng gaya mo. Ibigay mo sa akin. Ang basurang singsing na ito, bakit parang mahalaga pa ito sa iyo? Isalik mo na! Teka muna. Linyang,
Gusto mong makuha ang singsing na iyon? Pwede naman kitang pagbigyan, pero kailangan mong sundin ang isang kondisyon. Anong kondisyon iyon? Tumakas ang tagapangasiwa, at ang kasal namin ni Yuehan ay nangangailangan pa rin ng isang magkakasal sa amin. Kung tutuusin, si Yuehan ay dati mo ring asawa, kaya ibibigay ko na lang sa iyo ang gawain ito. Sumusobra ka na. Sumusobra ka na. Hindi ako papayag dyan. Nako, mukhang magtatagal ka sa loob ng kulungan. Iniisip ko pa namang kung papayag ka, mabubura na lahat ng iyong utang. Yang, hindi pa sapat ang iyong kakayahan? Magtiis ka? Magtiis ka? Magtiis muna tayo. Sige, pumapayag na ako. Iyan ang marunong tumingin sa sitwasyon. Sige, magsimula na tayo. Sa inyong lahat ng mga panauhin, maligayang pagdating sa pagdiriwang ng kasal nina. Qin Lang, Yang Master Qin at ni Xiao Yuehan Xiao. Tigil. Mali ang pakilala mo. Kay Qin Lang at Xiao Yuehan, saan ang mali doon? Walang mali kay Qin Lang, pero kay Xiao Yuehan ay mali. Bakit? Pati bang pangalan niya ay peke? Hindi naman, kailangan mong ipakilala ng ganito. Maligayang pagdating sa kasal ni Young Master Qin at ng magiging asawa ko na si Xiao Yuehan. Hindi, dapat ganito mo ito ipakilala. Welcome po sa inyong lahat sa pagdalo kay Young Master Qin at sa mapapangasawa ko, ang kasal ni Xiao Yuehan. Sa ating mga iginagalang na panauhin, mga kaibigan. Welcome po kayong lahat sa kasal ni Young Master Qin at... Ha. Hay naku, Yang Master Qin, napakabad mo talaga. Sobrang pang-aalipusta mo sa kanya, hindi na niya kayang ituloy. Linyang, bilis-bilisan mo naman. Kanina pa ako naghihintay. Kaya mo bang managot kung masira ang magandang oras ng kasal? Welcome po sa inyong lahat. Sa kasal ni Young Master Qin at bago ako, ang si Lin Yang, sa dapat ay ikakasal na ikakasal na. Sa mapapangasawa mong dapat ay ikakasal sa iyo, itutuloy mo ba o hindi? Nasasabik na ako sa unang gabi namin. Welcome po kayong lahat sa kasal ni Young Master Qin at sa dapat sana ipakakasalan ko ang mapapangasawa niya na si Xiao Yuehan. Maarte ka lang talaga. Dapat kanina mo pa tinapos ito, di ba? Magaling. Magpalakpakan kayo. Ipagpatuloy mo? Hindi mo pa nababasa ang panata. Mr. Groom, tinatanggap mo ba ang bride bilang iyong asawa? Opo, tinatanggap ko. Mr. Groom, sa habang buhay nyo, sa hirap man o sa ginhawa, sa sakit man o sa kalusugan, handa ka bang makasama siya? Kahit na si Yuehan ay dating nakatakdang ikasal sa iyo, pero oo, tinatanggap ko siya. Si Yuehan ang mapapangasawa mo, pero handa ako. Linyang, bilisan mo na. Tanungin mo na ako. Kahit na dating kasintahan mo ako, naniniwala ako na babatiin mo pa rin ako ng best wishes. Sabi ng nanay ko, habang hindi pa perpekto ang kapangyarihan ko, magtiis, magtitimpi ako. Sa nobya, handa ka bang maging asawa ng nobyong ito? Anong mukha yan? Hindi ka ba kontento o galit ka sa akin? Linyang, alamin mo ang pwesto mo bago ka magsalita. Nobya, handa ka bang tanggapin ang lalaking ito bilang asawa? Opo, handa ako. Linyang, ikaw na talaga. Nagagawa mong tiisin ang hindi kaya ng iba para kang pagong sa sobrang mapagtimpi. Nobya, para sa habang buhay, mayaman man o mahirap, sa sakit man o kalusugan, handa ka bang makasama siya? Opo, handa ako. Tapos na ang seremonya. Sandali lang. Tungkol sa kasalang ito, ako bilang si Jiang Province Pamilya Bai ng Bai Qingqiu ay hindi sumasang-ayon. Sandali. Tungkol sa kasal na ito, ako bilang si Jiang Province Pamilya Bai na si Bai Qingqiu ay hindi pumapayag. Hindi ka pumapayag? Sino ka ba sa akala mo? Manahimik ka. Siya si Jiang Province Pamilya Bai panganay na binibini, si Bai Qingqiu. Maaaring makapangyarihan ang pamilya Bai at kontrolado ng panganay na binibini ang lahat, pero wala kayong pakialam kung sino ang gustong magpakasal at magpamilya, di ba? Wala akong pakialam sa pagpapakasal nyo. Pero kapag kayo ay hindi sumunod sa gusto ko, sa oras na lumabas kayo sa pintong ito, sisiguraduhin kong ang pamilya Qin at Xiao ay agad na mawawalan ng lahat at maghihirap. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Ayoko lang talaga na magpakasal kayong dalawa. Binibining Bai, huwag mong isipin na dahil makapangyarihan ang pamilya Bai sa Jiang Province, ay maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Kapag ikaw ay makapangyarihan at mayaman, syempre maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo. Kung hindi mo iyon magawa, ibig sabihin ay hindi ka pa sapat na mayaman. Ayaw mong magpakasal kami? Siguro ay ang panganay na binibini ay may gusto rin kay Young Master Qin at gusto akong kaagawin sa kanya? Kung makuha ko man ang pagkagusto ni Binibining Bai, ako na si Qin Lang ay malugod na papayag. Ikaw? Wala akong interes sa basura. Linyang, handa ka bang maging manugang ng aking Bai Corporation? Linyang, handa ka bang maging marangal na manugang ng aking Bai Corporation? Binibining Bai, gusto niyo bang maging manugang niyo ako sa Bai Corporation? Binibining Bai, nasisiraan ka na ba ng bait? Ang iginagalang na Bai Corporation, ang numero 1 mayamang pamilya sa Jiang Province, ay maghahanap ng isang walang kwentang tulad nito para maging manugang? Ano ngayon? May problema ka ba?
Kailangan ko pa ba ng payo mo sa kung paano magpatakbo ng Bai Corporation? Hindi po, pasensya na. Linyang, ano sa tingin mo? Kapag naging manugang ka ng Bai Corporation, wala nang sinumang mangangahas na apihin ka. Binibining Bay, napakaganda niyo po at sa Jiang Province ay maraming mayaman at makapangyarihang mga gwapo at matatalinong lalaki. Bakit hindi sila ang piliin nyo? Sa pagpili ko sa Bai Qingqiu ng lalaki, hindi ko kailanman tinitingnan kung sila ay mayaman o makapangyarihan dahil walang sinuman ang mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa akin. Aminado akong ang isang tulad kong Linyang ay walang kwenta at naging katatawanan na sa buong Jiang Province Binibining Bay, bakit ako pa ang napili mong maging manugang? Dahil mukhang mabait ka naman sa aking paningin. Kailangan mo lang akong sagutin, handa ka ba o hindi? Opo, handa ako. Akong si Linyang ay nakahandang maging manugang sa pamilya Bay. Sumama ka sa akin. Linyang, ang mababa ay mananatiling mababa. Pumasok ka man sa mayamang pamilya, hindi ka kailanman magiging marangal. Ito na ang unang pagkakataon. Pero kung marinig ko pa iyan muli, siguradong wala nang matitira sa pamilyang Xiao. Kainis. Nakakagalit talaga ito. Gusto ko lang naman sanang pagtripan si Linyang, pero sa nangyari, nahiya na tayo ng husto. Ay naku, Yuehan, huwag ka namang masyadong mag-alala. Paano akong hindi magagalit? Dahil dito, ang pamilya Qin at Xiao ay magiging tampulan ng tukso sa buong Jiang Province. Sino bang mag-aakala na si Linyang ay magugustuhan ng panganay na anak ni Pamilya Bai para pumasok sa Pamilya Bai Corporation? Hindi kaya ay may kung anong espesyal sa lalaking iyon? Meron nga siyang espesyal. Espesyal siyang lampa, espesyal na walang silbi, at talagang palpak. Mukhang si Binibining Bai din ay nagkamali sa pagkakataong ito dahil pumili siya ng gayong taong walang silbi. Yang Master Qin, kailangang ipaghiganti mo ako. Pero itong si Linyang ay protektado ni Binibining Bai, kaya baka hindi ito maging madali. Hahayaan mo na lang ba talaga siya ng ganoon? Pero hindi naman tama na para lang makaganti ay malugi ang negosyo ng ating pamilya, Qin at Xiao. Sabi mo pagkatapos nating magpakasal ay susundin mo lahat ng gusto ko, pero ngayon, kahit sa ganitong maliit na bagay, ay ayaw mo akong tulungan. Bakit mo naman nasabi yan? Huwag ka nang magalit basta't makikinig ka lang sa akin ay pakikinggan ko rin ang lahat ng gusto mo. Makikinig ka ba? Yang Master Qin, syempre, sa iyo lang ako nakikinig. Kung gayon, maging masunurin ka, huwag na tayong maghiganti. Ikaw talaga. Silbi. Elder Tatay? Qin, Bakit ako nagkaroon ng anak na ganito kaduwag? Isang hamak na Bai Qingqiu lang at nagawa pang hamakin ang ating Qin family kung hindi natin siya tatapusin. Baka isipin ng buong Jiang Province na tayo ay mga taong madaling saktan at apihin. tama po. Pero si Pamilya Bai ay pinakamayaman sa Jiang Province. Sa rami ng yaman nila, baka tayo ay. Huwag kang mag-alala. Plano ko na ang lahat. Totoo po? Ano ba naman ang basta tapusin ang isang Linyang? Sa takdang panahon, pati ang Pamilya Bai ay hindi makakatakas. Elder Qin, ano po ang plano nyo? Ito ay. Sa susunod na mga araw, hindi ba kaarawan ni Bai Corporation Matandang Ginang? Hindi ba tiniutos ni Batang Master Liu na maghanda kayo ng regalo? Sa pagkakataong iyon. Tunay ngang napakahusay nyo, Elder Qin. Ha 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 ha, sa oras na iyon makukuha na natin ang Bai Corporation at magiging pinaka-impluensyadong pamilya sa Jiang Province. Kung ganoon, babatiin ko na ang Qin family sa pagiging pinakamayaman sa Jiang Province. Ma, pasensya na at wala akong silbi. Hindi ko man lang po nadala ang babaeng pinangarap ninyo para sa akin. Ma, noong tinuruan ninyo ako pero hindi pa tapos ang aking pagsasanay, sinabi ninyong dapat akong magpasensya sa lahat ng bagay. Kapag sinasaktan at minumura ako ni Xiao Yuehan sa araw-araw, pinalalampas ko na lang. Itinuring akong walang kwenta at naging katatawanan sa buong Jiang Province. Tinanggap ko ang lahat. Pero ngayong ipinahiya niya ako sa harap ng marami, minaliit at tinapakan ang aking pagkatao. Tungkol sa kasal na ito sa pamilyang Xiao, hindi ko na ito kaya pang lunukin. Mabuti na lang at tinulungan ako ng panganay na si Miss Bai, kaya ligtas ako ngayon. Ma, ipinapangako kong aalagaan ko siyang mabuti para makabawi sa tulong niya sa akin ngayon. Hanggat narito pa ako, sisiguraduhin kong ligtas ang pamilya Bai. May mukha ka pang ipakita rito? Ang kaguluhang ginawa mo, kumalat na sa buong Jiang Province. Bakit? Ano ba ang ginawa ko? Isang kagalang-galang na panganay na anak ng Pamilya Bai, nangahas na manggulo sa isang kasal. Ang reputasyon ng Pamilya Bai ay winasak mo na. Matandang ginang. Kayo po ang nagsabing dapat na akong magpakasal agad para mapatibay ang kapangyarihan ng Pamilya Bai. Ngayong nadala ko na ang magiging manugang nyo, ano pa po ang hindi ninyo nagugustuhan? Ang kasal na ito, hindi ko kailanman papayagan. Kasalang ito,
Hindi ako papayag. Kasal na po kami sa papel, wala na po kayong magagawa kahit hindi kayo pumayag. Dahil ba sa kanya, ay tatanggihan mo ang inayos kong kasal? Para sa iyo? Isang pobreng lalaki, walang kapangyarihan at impluensya. Ano ba ang nagustuhan mo sa kanya? May pera at kapangyarihan naman ang pamilya Bay. Basta maganda ang pakikitungo niya sa akin. Siya ang manugang ng pamilya Bay. Matandang ginang, huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating magpakasal, sisiguraduhin kong aalagaan ko si Ching Q. Kapag ang mga pamilya Bay ang nag-uusap, wala kang karapatang makisawsaw. Lumayas ka. Ako, Sabi ko nang lumayas ka na rito. Sandali, Lumabas ka. huwag kang aalis. Layas. Subukan mo lang siyang paalisin. Gusto mo man o hindi, tuloy na ang aming kasal. Simula sa araw na ito, siya na ang manugang ng Bay Corporation. Ikaw. 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 Linyang, tayo na. Sino ang nag-utos sa iyo na pumanhik dito? kasal na tayong dalawa. Hindi ba dapat magkasama na tayong natutulog? Sinabi na ni Xiao Yuehan na hindi ka tunay na lalaki. Tapos ngayon ay may lakas ka pa ng loob na tumabi sa kama ko. Wala ka ng kakayahan, pero ang lakas pa rin ng pagnanasa mo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nagsasama ay dahil nirerespeto ko siya. Kaya hindi ko sinubukang gawin iyon bago ang kasal. Mapapatunayan ko iyon sa iyo ngayong gabi. Lapastangan, Mahal ko, ano ang tinawag mo sa akin? Presidenteng Bay. Bakit mo iniisip na pinili kitang pakasalan? Dahil saan? Huwag mong sabihing, totoong akala mo ay may gusto ako sa iyo? Ako, May nagustuhan nga ako sa iyo. Nagustuhan ko ang pagiging wala mong silbi at ang pagiging hindi mo tunay na lalaki. Ang dahilan kung bakit ako nakipagkasal sa iyo ay para kay matandang ginang at para hindi na nila ako piliting mag-asawa. Gawin mo ang dapat mong gawin at maging isang masunuring gamit lang. Tandaan mo ang lugar mo. Huwag kang lalampas sa limitasyon. opo. Lumuhod ka. Matandang ginang, ikaw. Ngayong araw sa Pamilya Bay, mayroon kaming mahalagang bisita. Ang isang katulad mong nakikitira lang ay may karapatan bang tumayo sa harap ng bisita? Ha 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 ha. Hindi ba ito ang nakikitirang manugang ng pamilya Bay? Naku, hindi ko yata ito matatanggap. Wala siyang silbi at isang basura lamang. Hindi siya karapat-dapat na maging manugang ng aking Pamilya Bay. Sa aking Pamilya Bay, mas bagay siya bilang isang aso. Huwag mo na siyang intindihin. Batang Master Liu, pasok po kayo. Tuloy po kayo. Ay, habang naglalakad ako kanina, hindi ko napansin na ang mga sapatos ko ay narumihan na. Manugang, punasan mo iyan at linisin. Ikaw. Punasan mo na. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ko kay Bai Qingchu, ay gagawin ko. Linisin mo na agad. Matandang ginang, itong manugang niyo, hindi naman pala siya purong basura. Kahit paano, malinis naman siyang magpunas ng sapatos. Ha 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 ha. Ha ha ha. Liulong, anong ginagawa mo rito? Nandito ako dahil may higit $100 milyong na negosyo akong kailangang pag-usapan kasama si Bai Corporation. Sa kabilang banda, gusto ko ring makita kung ano ang hitsura ng tanyag na manugang na ito sa Jiang Province, ang hitsura mo. Tama na. Kung naparito ka lang para insultuhin si Linjiang, hindi ka welcome rito sa Pamilya Bai. Maari ka na pong umalis. Bai Qingqiu, bakit ganyan ka makipag-usap kay Batang Master Liu? Ikaw at si Batang Master Liu ang itinadhana para sa isa't isa. Siya ang nakatakdang maging manugang ng ating Pamilya Bai. Matandang ginang, kasal na kami ni Qingchu. Ano naman kung kasal na kayo? Si Qingqiu ay nawala lang sa huwisyo ng sandaling iyon at naloko mo lang siya. Kung paano kayo ikinasal, ay ganoon din kabilis ang inyong pagdidiborsyo. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Kahit pa maghiwalay kami, hindi ako makikisama sa taong gaya ni Liulong. Bai Qingqiu, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Mayaman at makapangyarihan si Batang Master Liu, bagay na bagay sa pamilyang Pamilya Bai. Paano siya maikukumpara sa isang basura na gaya ni Linyang? Si Pamilyang Liu ang tanging makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan. Dahil ba mayaman at makapangyarihan, magiging masaya na agad? Hindi sigurado ang saya sa pera at kapangyarihan, pero kung wala kang pera at kapangyarihan, tiyak na magiging miserable ka. Bukod sa wala ka ng pera at kapangyarihan, ang hina pa ng pangangatawan mo. Sa buong Jiang Province, sino ba ang hindi nakakaalam na isa kang walang kwentang lalaki na hindi man lang makapanindigan? Paano mo mabibigyan ng saya si Qingqiu? Sa salita lang ba? Ayos lang na wala kang pera at kapangyarihan, pero wala ka pa ring maayos na kalusugan. Sa buong Jiang Province, sino ba ang hindi nakakaalam na isa kang basura at walang silbi?
Paano mo mabibigyan ng saya si King Q? Puro ka lang ba salita? Hindi totoo iyan. Kung hindi mo kaya, maghanap ka ng ibang makakagawa. Hindi ako keber na tulungan ka, basta si Binibining Bay ay nananatiling malinis, ang posisyon para maging senyora ng pamilyang Liu ay itatabi ko pa rin para sa iyo. Anong perpektong tambalan? Puro kagandahan lang naman niya ang habol mo. Tingin ko naman sa iyo bata, ginawa mo ang lahat para makapasok sa Bai Corporation dahil may masama kang balak at may iba kang plano. Matandang ginang, nagbigay ako sa Bai Corporation ng kontratang nagkakahalaga ng $100 milyong. Hahayaan nyo lang bang insultuhin ako ng tauhan nyo? Humingi ka agad ng paumanhin kay Batang Master Liu. Matandang ginang. Humingi ka ng tawad. Pero, Humingi ka ng tawad. pasensya na po. Matandang ginang, susunod nating pag-uusapan ay ang negosyong nagkakahalaga ng ilang $100 milyong. Lihim ito ng kumpanya. Kung narito ang tauhan na ito, mukhang hindi maganda iyon, di ba? Lumayas ka muna. Ang walang silbi ay wala talagang silbi, isang bagay na hindi dapat iharap sa marami. Sa wakas ay naperpekto ko na ang banal na sining. Napuno ang langit ng mga multo, nagbaligtad ang mundo, umaapaw ang masamang enerhiya. Ito ay isang masamang pangitain, ito ay dakilang bloodthirsty formation, may gustong ubusin ang pamilya ni Bai Corporation. Sino kaya ang kinalaban nila para gumamit ng ganito kalupit na paraan? Hay, buti na lang at nandito ako, maililigtas ko ang buhay nila. Sa kapangyarihan ng langit at lupa, ayon sa banal na utos, hawak ang aking panulat, susuko ang lahat ng mga multo. Selyado. Kung hindi dahil sa tulong ko, ang swerte ni Bai Corporation ay siguradong mahihigop lahat ng sumpang ito at mauuwi sila sa pagkawala ng buong pamilya. Lin Yang, Asawa ko, Mrs. Bai. Presidenteng Bai po. bukas na ang kaarawan ni Matandang Ginang. Heto ang $200,000. Bumili ka para kay Matandang Ginang ng magandang regalo. Ipaubaya mo sa akin, Pat. Siguradong bibigyan ko si Matandang Ginang ng isang sorpresa. Huwag mo lang akong bigyan ng sakit sa ulo. Binabati po namin si Matandang Ginang na magkaroon ng Mahabang buhay. at mabuhay ng payapa at matiwasay. Mahusay, napakahusay. Ngayong araw po, dahil kaarawan ni Matandang Ginang, ang kuwadro na ito ni Tang Yin ng mga binibini ay regalo ko po para kay Matandang Ginang po. Binabati ko po si Matandang Ginang, sana ay siksik sa biyaya ang inyong buhay. Asahan mo sa isang tulad ni Batang Master Liu. Kapag nagbigay ay talagang magarbo. Ang kuwadrong ito, siguradong higit sa $10 milyong ang halaga nito. Isang nakatatanda po kayo para kay Chingkyu at tungkulin ko po na paglingkuran kayo. Hanggat gusto ito ni Chingkyu, wala po itong halaga para sa akin. Ha 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 ha. Malaking selebrasyon ni Matandang Ginang ngayon, huwag mong sabihing wala kang dalang kahit na ano. Siyempre mayroon po, meron din po akong inihanda para kay Matandang Ginang na isang espesyal na regalo. Ano namang matinong regalo ang maibibigay ng isang lalaking umaasa sa asawa? Mabuti pang huwag mo nang ipakita iyan dahil baka mapahiya ka lang. Matandang Ginang po, hindi man kasing mahal ng regalo ni Batang Master Liu, gumastos din po si Lin Yang ng $200,000 para makabili ng antigo na regalo para sa inyo. At pinag-isipan niya po itong mabuti. Kayang magbigay ng lalaking gaya niya ng ganoon kamahal na bagay? Ang perang iyon, paniguradong galing sa iyo, hindi ba? Aba, ano bang ibinigay mo? Ilabas mo na agad para naman lahat tayo ay makakita niyan. Ha 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 ha. Nagkataon lang po na ang regalo ko po kay Matandang Ginang ay kuwadro rin ni Tang Yin ng mga binibini. Hahaha, magaling ka palang tumingin sa mga ganitong bagay, ampon. Pero ang painting na ito ay nag-iisa lang. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip mo para magbigay ng peking item para sa kaarawan ni Matandang Ginang. Ano ba talaga ang pakay mo? Napakalakas ng loob mo, ampon. Ganoon na ba kadaling lokohin kaming mga Bai Corporation? Bai Chingkyu, ito ba ang napili mong napakahusay na manugang? Lin Yang, binigyan kita ng $200,000, tapos fake lang ang bibilhin mo? Wife, ang painting na binigay ko kay Matandang Ginang ay ang totoong obra ni Tang Yin. Manugang, ibig mo bang sabihin na ang ginastos ko na $20 milyong ay para sa isang fake habang ikaw na gumastos lang ng $200,000 ay nakakuha ng totoo? Natuto ka na ring magsinungaling. Ampon,
at naglakas loob ka pang siraan si Batang Master Liu. Mukhang gusto mong maparusahan ng husto. Magsorry ka na kay matandang ginang. Wife, ako! Magsorry ka. Wife, totoo ang sinasabi ko. Tama na. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Gusto mo bang mapatalsik sa pamilya Bai? Luhod. Sige, luluhod ako. Wag na. Baka hindi kayanin kaming mga Bai Corporation ang ganyang klaseng galang. Parang hindi yata kaya ng Bai Corporation na tanggapin ang napakabigat na regalong ito. Hamak na manugang, lumayas ka na sa pamilya Bai. Matandang ginang, naloko lang din si Linyang dahil hindi niya naman po sinasadya ang nangyari. Pagbigyan niyo na po siya kahit ngayon lang. Ngayong araw ang kaarawan ni Matandang Ginang, maya-maya, darating ang iba't ibang mayayaman sa probinsya para bumati sa kaniya. Sa tingin ko, talagang sinasadya niyang ipahiya ang pamilya Bai. Wala siyang mabuting balak. Liulong, ikaw ang walang mabuting balak. Bukod sa pagbibigay ng peking gamit, nagbigay ka pa ng malas na bagay na ito. Matandang Ginang, 20 milyong dolyar ang halaga ng regalong binili ko. Sa halip na magpasalamat kayo, pinagdudahan niyo pa ang katapatan ko. Hamak na manugang, napakalakas ng loob mo. Bukod sa nagbigay ka na ng peke, nagawa mo pang mambaligtad. Matandang ginang, ang dala ko po ang totoong obra. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang gawa ni Tang Yin ay nagkakahalaga ng ginto? Sa kakarampot na 200,000 dolyar, makakabili ka na ba ng orihinal na gawa ni Tang Yin? Nakakatawa. Ang tindero lang ang walang alam sa halaga nito at inakala niyang peke kaya ibinenta niya sa akin. Sinasabi ba ng manugang na ito na tayong lahat ay bulag sa katotohanan, samantalang siya lang ang marunong kumilatis? Ako po. Kapag hindi ka humingi ng tawad, lumayas ka na sa pamilya Bai. Kayo po. Ang pabilyon ng kayamanan, Elder Su, nandito na. Hahaha, eksakto sa kaarawan ni Matandang Ginang, nais kong batiin si Matandang Ginang, nawa ay dumaloy ang swerte na parang dagat at mabuhay ng kasing tatag ng isang matandang puno. Ito ay, Iyan ay nabili lang ng aming manugang mula sa bangketa. Peke iyan. Huwag mo na itong pansinin. peke? Ito ay isang tunay na likha ni Tang Yin. Elder Su, hindi ka kaya nagkakamali? Ang regalong ito ni Batang Master Liu ang totoong obra. Uy, tama. Ito ang peking bagay na binili ng manugang na si Pamilya Bai sa tabi-tabi. Ibig niyo bang sabihin na ako ay malabo na ang mata at hindi na marunong kumilala ng totoo? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ilang dekada na akong nagbabantay ng mga hiyas at hindi kailanman ako nagkamali. Ito ang tunay na likha ni Tang Yin, ang hawak mo ang siyang peke. Ano? Ngayon lang ako nakakita ng taong napakabulag at walang galang para bastusin ang isang kayamanan. Aalis na ako. Teka, Ito, totoo nga bang gawa ito ni Tang Yin? Sinabi ko na sa inyo iyan noon pa, ayaw niyo lang maniwala. ikaw na manugang ka? Lumuhod ka na. Lumuhod ka na. Palululuhurin mo ako? Alam mo na noon pa na totoo ang painting na iyon. Pero bakit hindi mo sinabi ng malinaw? Matagal ko nang sinabi sa inyo, pero naniwala kayo sa mga chismis at ayaw niyo akong pakinggan. Nagawa mo pang sumagot. Ako, siguradong sinadya mo ang lahat. Dahil sa iyo, ang pamilya Bai ay nawalan ng 10 milyong dolyar. Dapat kang parusahan sa kasamaang ginawa mo. Matandang ginang, malinaw na naniwala ka sa mga walang kwentang tao kaysa sa maniwala sa akin at ngayon ay ako pa ang sisisihin mo? Hindi kami naniniwala sa iyo. Hindi mo man lang ba magawang isakripisyo ang sarili mo para kumbinsihin kami? O kaya naman ay itaya ang buhay mo? Kung ginawa mo iyon, tingin mo ba ay hindi kami maniniwala sa iyo? Ako. Matandang ginang, naglakas loob si Liulong na magregalo ng peke sa kaarawan niyo. Napakasama po ng kanyang hangarin. Ako, hindi ko po alam na peke ang painting na iyon. Ako, siguradong naloko lang din ako ng ibang tao. Tama yan. Isang kagalang-galang na tao si Batang Master Liu. Bakit naman siya gagawa ng peke? Kahit pa walang gaanong halaga ang painting na ito, buong puso itong ibinigay ni Batang Master Liu. Kaya pahahalagahan ko ito ng husto. Matandang ginang, may dalang kamalasan at masamang enerhiya ang painting na iyan. Dapat na iyan itapon agad para hindi na magdala ng gulo sa pamilya. Nawalan na nga ako ng isang mamahaling gamit. Tapos itatapon ko pa ang binigay ni Batang Master Liu? Kung gagawin ko iyon, ang pamilya Bai ay lalo lang malulugi. Matandang ginang, napakasamang impluensya ng painting na ito. Kapag itinago ito ng matagal sa bahay, tiyak na magdadala ito ng malas sa atin. Ang lakas ng loob ng hamak na manugang na ito na sumpain ang mga Bai. Nakatsamba ka lang kanina. Nagkataon lang na nakabili ka ng tunay na gamit. Ngayon naman ay puro pamahiin ang sinasabi mo. Sa tingin ko, gustong-gusto mong malasin ang pamilya Bai. Hindi po totoo yan. Manugang, talaga bang hindi ka titigil hanggat hindi mo ako napapasama? Matandang ginang, kahit na may problema pa ang painting na yan, dahil peke ito, mabuting itapon na lang agad yan. Kahit peke pa yan, galing pa rin yan sa puso ni Batang Master Liu, kaya dapat lang itong itago. Isabit nyo ito rito sa sala. Bilang patunay ng 100 taong pagkakaibigan ng pamilyang Bai at Liu. Matandang ginang, magdadala ng matinding malas ang painting na yan. Tumahimik ka. Paulit-ulit na sinusumpa ng manugang na ito ang pamilya Bai.
At sinusubukan mo pang sirain ang ugnayan namin ni Batang Master Liu. Ano ba talaga ang binabalak mo? Ako? Sa tingin ko ay gustong-gusto mo talagang mag-away ang pamilyang Bai at Liu para masiguro mo ang pwesto mo bilang manugang, hindi ba? Matandang ginang, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti niyo po. Para sa akin? Kung talagang para sa akin ito, pirmahan mo na ang divorce papers at umalis ka na sa pamilya Bai. Hinihintay niyo po, pirirmahan mo na ba iyan o hindi? Huwag niyo nang abalahin ang mangyayari sa pagitan ni Ching Chu at ni Batang Master Liu. Matandang ginang. Manahimik ka. Wala kang kapangyarihang magdesisyon dito. Ang asawang ito ay nagdulot sa akin ng pinsala na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. At pati ako ay isinusumpa niya. Ngayong araw, kailangang mapaalis siya sa pamilya. Linyang, sumama na sa iba ang dati mong asawa at pati itong bagong asawa mo ay magiging akin na rin sa lalong madaling panahon. Talagang sunod-sunod ang pagkakaloko sa iyo. Baka nakasanayan mo na iyan. Ikaw? Anong ikaw? Sa pagiging mahina mong lalaki, mabuti pa ay mawala ka na lang sa mundo. Kayong mga tao? Anong pang tinatanga-tanga mo dyan po? Pumirma ka na at lumayas. Kapag nagpumilit ka pa, ingat ka at baka kasuhan kita ng panloloko. Sa halip na umasa sa pera namin ay baka mabulok ka sa kulungan. Ako? Manloloko? Eksakto. Wala kang pera, wala kang kapangyarihan, at lubog ka pa sa utang. May utang ka pang ilang daang libong dolyar sa iba. Planado mong pumasok sa pamilya ng pamilya Bai para lang makapanglimot ng pera. Kung pera lang ang habol ko, bakit bibigyan ko pa po kayo ng gawang sining ni Tang Yin na isang napakamahal na regalo? Ginamit mo lang iyan para makuha ang loob namin. Para lang makontrol ang pamilya ng pamilya Bai sa hinaharap. Tama na iyan. Si Lin Yang ang lalaking pinili ko. Kung gusto niyo siyang palayasin, ay isama niyo na rin po akong paalisin. Si Lin Yang ang lalaking pinili ko. Kung balak niyo siyang palayasin, isama niyo na rin ako. Ikaw, sa tingin ko ay napaikot na ng lalaking ito ang ulo mo. Hais, matandang ginang, wag na po kayong magalit. Hindi namin siya palalayasin. Pero paano kung siya mismo ang gustong umalis, anong gagawin natin? Kung si Lin Yang mismo ang gustong umalis, mula noon ang tungkol sa kasal ko, ay ipapaubaya ko na kay matandang ginang para magdesisyon. Lin Yang, ang negosyo naming mga pamilya Liu ay laganap sa buong bansa ng Hu, bagamat hindi kami ang pinakamayaman, mayroon kaming 100 bilyong dolyar na yaman. Kung kusang loob kang aalis, bibigyan kita ng 3 milyong dolyar. Ano sa tingin mo? Oh, 3 milyong dolyar? Eksakto. Ang 3 milyong dolyar, pagbalik mo sa probinsya, ikaw na ang pinakamayaman doon. At sapat iyon para makapag-asawa ka ng 10 babae. Pero? Hoy, palamunin. Kahit manatili ka pa sa Bai Corporation, hinding-hindi ka tatanggapin ni matandang ginang po. Sa halip na magpaalipin ka rito at magsilbing katulong, kunin mo na lang ang perang ito at umuwi ka para maging pinakamayaman. Sa oras na iyon, ang mga babae ay siguradong pipila na sa harap mo, di ba? Linyang, gusto mo ba ang 3 milyong dolyar o mas gusto mong manatili sa Bai Corporation bilang isang palamuning tratong hayop lang? Sino ba naman ang ayaw sa pera? Sino ba naman ang aayaw sa pera? Lin Yang, ikaw. Bai Qingqiu, nakikita mo ba to? Anong klase ng lalaki ba itong nakuha mo? Para sa 3 milyong dolyar lang, ay iniwan ka na niya. Napakasilaw mo sa pera. Lin Yang, sobrang disappointed ako sa iyo. Hey, asawa ng tagapagmana, pulutin mo na yan agad. Kunin mo ang pera at lumayas ka na. Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ba nagmamadali kayo? Linyang, ano pa bang gusto mong sabihin? Totoong hindi ko tatanggihan ng pera, pero itong perang ito, hindi ba parang masyadong maliit? Lalaking ito, gusto mo pa atang manamantala. Magkano ba ang gusto mo? 30 milyong dolyar? Napakalaki naman yata ng pangarap mo. Higit pa doon. Huwag mong sabihing 300 milyong dolyar. Tandaan mo, kapag ang tao ay masyadong sakim, baka ikapahamak mo yan. Gusto ko ng 3 bilyong dolyar. Gusto ko ng 3 bilyong dolyar. 3 bilyong dolyar? Dukhang manugang, nawawala ka na sa sarili. Lin Yang, hindi ko inakalang sa tingin mo ay ganoon pala ako kamahal. Kung alam ko lang na wala kang utang na loob, sana ay hindi na kita tinulungan sa kasal. Gusto ko ng 3 bilyong dolyar. Liulong, ibibigay mo ba o hindi? Linyang, sa tingin mo ba ay nagkakahalaga ka ng 3 bilyon? Hindi ako, pero ang Bai Corporation at pamilyang Liu ay nagkakahalaga ng 3 bilyon. Dukhang manugang, matagal na panahon na simula noong huling nakakita ako ng taong kasing yabang mo at matagal na ring simula noong may makita akong taong nagmamadaling matapos ang buhay. Pinapayuhan kitang huwag magmatigas, galit ng pamilya Liu. Baka hindi mo kayang harapin. Linyang, pinapayuhan kita. Kunin mo na itong 3 milyong dolyar at umalis ka na dahil kung hindi, baka hindi mo na makuha ang pera at mawala ka pa sa mundong ito. Ang isa ay ang pinakamayaman sa Jiang Province at ang isa ay may negosyo sa buong bansa ng Hu. Huwag mong sabihin kahit itong 3 bilyon ay hindi nyo mailabas? Bai Qingqiu, tingnan mo ang napili mong manugang. Walang silbi pero masyadong matapang.
Alam mo ba kung anong klaseng tao ang Bai Corporation? At nagawa mo pang mangikil sa mismong harapan ng Bai Corporation. Maliit lang ang 3 bilyong dolyar. Dahil pagkatapos ng lahat, ito ang pambayad para maligtas kayo. Malaki ang 3 bilyong dolyar dahil ito ang pambayad niyo para sa inyong kaligtasan. Walang kwentang manugang. Lalakasan mo ba talaga ang loob na paglaruan kami? Bakit mo naman nasabing pinaglalaruan ko kayo? Kung tutuusin, kung wala ako, hindi na talaga kayo tatagal pa. Talaga bang sinusumpa mo kami? Masyadong mabigat ang negatibong enerhiya sa painting na ito, na sumisira sa balanse ng Bai Corporation at magdadala ng masasamang espiritu. Kung hindi ko kayo proprotektahan, siguradong mawawala na ang buong Bai Corp. Masasamang espiritu? Ma, mawawala ang lahat? Tama? Noong una, naisip ko na dahil sa mukha ni Chinkyu, ay palihim na kumilos upang iligtas kayo. Pero dahil si Matandang Ginang ay masyadong apurado sa pagpapaalis sa akin, ngayon, kailangan nyo nang magbayad para sa inyong kaligtasan. Manugang, para lang makakuha ng maraming pera, ay gagawa ka pa ng ganitong mga kwento. Talagang pinaghirapan mo ito. Totoo man o hindi, paglipas ng gabing ito, malalaman natin ang katotohanan. Huminto ka. Matandang Ginang, hindi mo po siya maaaring basta na lang paalisin. Ang hayaan siyang makaalis ng ligtas ay kabaitan na ng aking Bai Corporation. Dahil kung hindi, dahil sa paulit-ulit niyang pagsumpa sa Bai Corporation, dapat ay pinarusahan na siya ng husto. Ang kabataan ay lumilipas. Sa hirap ay ipinanganak. Sino yan? Sino ang kumakanta sa gitna ng gabi? Ang berdeng bintana'y tahimik. Sino? Sinong nandidiyan? Iya. Sino? Sino ang naglalakas loob na manakot dito sa Bai Corporation? Lumabas ka na ngayon at baka mapatawad pa kita. Nasayang lang ang aking kagandahan. Nasayang lang ang aking kagandahan. Bai Chingchu? Bakit ka ba kumakanta sa kalagitnaan ng gabi? Gusto mo ba akong takutin? Oras na rin, at siguradong si Bai Corporation ay kinakain na ngayon ng masamang enerhiya. Malamang ay magulo na sila, hindi ba? Tingnan nga natin kung gaano na kayo kagulo. Tulong. Tulungan niyo ako. Ano po ang nangyayari sa inyo, Matandang Ginang? Matandang Ginang, ayos lang po ba kayo? Bakit ako naririto? Nakita po namin kayo, Matandang Ginang, na nakahiga sa gitna ng bakuran kaninang umaga, kaya nagpasundo ako sa inyo para maibalik kayo rito. Matandang Ginang, nagsusumalakay ba kayo sa tulog? Nagsusumalakay? Bai Chingchu, ang lakas ng loob mo. Alam kong mula nang pinalayas ko ang asawa mong nakikitira lang dito, ay nagkaroon ka na ng sama ng loob, pero talagang sinadya mo pa akong pagplanuhan. Matandang Ginang, ano po ba ang pinagsasabi nyo? Tingnan mo ito, noong isang gabi sa bakuran, ang pananakot na ginawa mo sa akin, hindi pa kita naparurusahan para doon, ngunit ngayon ay nagmamaang-maangan ka pa. Wala po akong ginagawa. At talagang ayaw mo pang umamin. Ano? Ayaw mo pa bang aminin? Lola, ano po ba ang pinagsasabi ninyo? Posible kayang hindi nga siya? Kagabi, sigurado ka bang hindi ka kumakanta sa labas? Maaga po akong natulog kagabi, paano po ako kakanta? Lola, baka po nanaginip lang kayo ng masama? Inainsulto mo ba ako? Na parang ulyanin na ako? Ako po. Ang pagkakaiba ng panaginip at katotohanan, hindi ko na ba malalaman? Kagabi, malinaw na may isang babaeng kumakanta sa loob ng bakuran. Sabi niya, ang kabataan ay panandalian at lumaki siya sa isang mahirap na pamilya. Lola, wala po talaga akong kinalaman doon. Isa pa, sa lakas ng ingay na iyon, imposibleng hindi ko iyon maririnig. Nanaginip lang ba talaga ako? Lola, siguradong panaginip lang po iyon. Sino naman po ang kakanta rito? Magpahinga na lang po muna kayo. Kasalanan ito ng manugang na iyon, panay ang daldal tungkol sa masasamang enerhiya, kaya tuloy na naginip ako ng masama. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, dapat ay pinarusahan ko na siya ng husto. Matandang Ginang. Dito mismo, nandito ang babaeng iyon kanina lang. Wala naman po rito kahit ano. Paano itong mawawala? Nakita ko ng malinaw ang lahat kanina. Matandang Ginang, sa tingin ko po ay nananaginip lang kayo. Sinasabi mo bang malabo na ang mga mata ko? Pero, Matandang Ginang, ang loob at labas ng mansion ay may mga guard, kaya hindi lang tao. Kahit langaw po, ay hindi makakapasok dito. Kung ganoon, paano siya nakapasok?
Nagtatago siya rito kanina. Posible kayang? Posibleng ano? Posibleng tama si Lin Yang na may masamang enerhiya sa loob ng painting na ito. Masamang enerhiya? Chingchu, bilis, bilis, bilis. Maghanap ka agad ng mga lalaki. Malakas ang positibong enerhiya ng mga lalaki. At sa oras na iyon, anumang malas o masamang enerhiya ay tiyak na maglalaho. Ipapatawag ko na po si Lin Yang para bumalik. Lalaki rin siya. Tiyak na sapat ang kanyang enerhiya. Lalaki ba talaga ang tingin mo kay Lin Yang? Agad mong papuntahin dito si Batang Master Liu? Silbi. Walang silbi. Walang silbi. Batang Master Liu, bakit po ninyo? Pinabibili ko kayo ng panregalo, pero peke ang binili ninyo para sa akin. Sinasabi ninyong maganda ang regalo ninyo, nahahayaan lang ng Bai Corporation ang lahat. Pero ano ang nangyari? Napahiya ako dahil sa inyo. Binigyan nyo lang po ako ng 300,000 dolyar, hindi makakabili ng totoo sa ganyang presyo. Wala kang kwenta dahil hindi ka nakahanap. Ang manugang ng Bai Corporation ay gumastos lang ng 200,000 dolyar pero nakabili siya ng tunay. Ano? Ang walang silbing si Lin Yang. May ganoon siyang kakayahan. Lagot na, dahil nagbigay siya ng tunay, siguradong magiging matatag na ang posisyon niya bilang manugang ng Bai Corporation. Anong silbi kung nakakuha siya ng totoo? Pinalayas na rin naman siya sa pamilya. Pinalayas sa pamilya? Hindi iyan importante. Kinlang, dahil sa ginawa mong pagpapahiya sa akin, paano mo ito babayaran? Ako, Mahal na Ginang, wag po kayong mag-alala. Parating na po ako. Ha 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 ha. May mahalaga akong gagawin ngayong araw. Ang utang mo sa akin, sa ibang araw ko, nasisingilin. titingnan ko lang kung hanggang kailan ka magyayabang. Kapag ang swerte ng Bai Corporation ay tuluyan ng naubos, tapos na kayong lahat. Upo ka, Batang Master Liu. Maupo ka. Nagpakuha na ako ng mga maglilinis ng kwarto. At simula ngayon, titira ka na rito sa amin sa Bai Corporation. Matandang ginang, ang pagpapatira ng ibang tao sa pamilya Bai, sa tingin ko ay hindi tama. Anong ibang tao? Si Batang Master Liu ang napili kong maging manugang. Maging bahagi rin siya ng pamilyang ito balang araw. Mas magandang tumira siya rito ng maaga para magkaroon kayo ng oras na kilalanin ng isa't isa. Pasensya na sa abala, Batang Master Liu. Ha ha ha! Walang abala, hinding-hindi ito abala. Basta't para sa ikabubuti ni Chinkyu, handa akong gawin ang lahat ng walang alinlangan. Ha ha ha! Tumigil ka na sa pagpapanggap. Sino bang hindi nakakaalam ng marumi mong intensyon? Hala, Chinkyu, nagkakamali ka yata ng akala sa akin, nag-aalala lang naman ako sa iyo. Paano kung dahil sa negatibong enerhiyang ito ay may masamang mangyari sa iyo? Siguradong masasaktan ako. Sa tingin ko, huwag na nating ihanda ang kwarto para sa panauhin. Dapat tumira si Batang Master Liu ng direkta kasama mo para mabantayan kanya ng maigi. Matandang ginang, ikaw. Sige, napagpasyahan na ang lahat. Mahusay ka talaga, Matriarch Bai. Gagawin mo ang lahat para sa pansariling interes. Pinipilit mo pa talagang pagsamahin sina Chinkyu at Liulong? Ngayon ay ipakikita ko sa iyo ang isang magandang palabas. Baliktarin natin ang tadhana. Utang na loob ko lahat ito kay Linyang. Kung ano-anong malas at masamang enerhiya ang sinasabi niya, dahil doon ay nakakuha ako ng napakalaking pabor. Ha 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 ha. Linyang, panoorin mo na lang kung paano ang asawa mo ay ngayong gabi ay mapapaibig sa akin. Ha ha ha. Batang Master Liu. Ha? Sobrang excited ba ako at parang may mali akong narinig? Hemp. Batang Master Liu. Sino iyan? Sino ang nandoon? Ito ba ay ilusyon ko lang? Espesyal ang araw na ito para sa akin kaya hindi dapat paghintayin ang munti kong mahal. Sino iyan? Sino iyan? Batang Master Liu. Oh? Chinkyu, bakit ganyan ang suot mo at bakit ka nandito? Siyempre, naghihintay po ako sa inyo rito. Chinkyu, bakit parang ang init ng pagtanggap mo ngayon? Hindi po ba gusto ni Batang Master Liu? Gusto ko, gustong gusto ko. Kahit ano pang hitsura mo, gusto ko. Chinkyu, ito ay. Paano kung sumubok tayo ng mas masaya? Ano sa tingin mo? Sige. Chinkyu, bakit ang lamig yata ng kamay mo? E di tulungan niyo po akong painitin ito. Sige. Painitin natin, papainitin ko ng mabuti para sa iyo. Batang Master Liu, nandito ako. Uy, sandali.
Nandito ako, oh. Sandali, Chinkyu. Nasaan ka ba? Mahal, nasaan ka? Batang Master Liu, nandito ako. Habulin mo ako. Papunta na ako kapag nahuli kita. Hehehe. Batang Master Liu, nandito lang ako. Nasaan ka na? Chinkyu, huwag ka nang magtago. Hindi na ako makapaghintay. Batang Master Liu. Nahuli din kita. Batang Master Liu, anong ginagawa mo? Palaban ka talaga. Gusto ko iyan. Ha 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 ha. Isang kamalasan sa ating pamilya. Napakalaking kamalasan sa pamilya. Chinkyu, Chinkyu. Kapag kumalat ang balitang ito, talagang mawawalan na ako ng mukha na ihaharap sa lahat. Bakit si Batang Master Liu ay naging? Naging ganito bigla? Baka may sakit siya. O tama ang sinabi ni Linyang. Ang ibig mong sabihin ay kinukulam? Anong nangyari sa akin? Batang Master Liu, wala ka na bang matandaan? Ang naaalala ko lang ay si Chinkyu na nakatayo sa harap ko pagkatapos ay wala na akong maalala. Chinkyu. Chinkyu, huwag kang tatakbo, Chinkyu. Bitaw! Bitiwan mo ako. Bitaw sabi, bakit ka pa nakatayo riyan? Bilisan mo at tawagin mo pabalik ang manugang na iyon. Chinkyu, Chinkyu. Chinkyu. Apo, gumawa ka na agad ng paraan. Tingnan nyo. Hindi na alam ni Batang Master Liu ang ginagawa niya. Tiyak na napasok siya ng masamang espiritu, nakontrol ang isipan niya, at nakakakita siya ng mga guni-guni. Kontrolado ang isipan. Tama, kung hindi siya maililigtas agad, maaaring habang buhay na siyang mawala sa sarili, o sa malalang kaso, maaari siyang mawala. Kung ganoon, ano na ang gagawin natin? Apo, bilisan mo at mag-isip ng paraan. Kapag may nangyaring masama kay Batang Master Liu dito sa Bai Corporation, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Madali lang siyang pabalikin sa wisyo. Saktan nyo siya. Saktan nyo ng maigi. Mas malakas. Mas mabuti. Habang mas masakit. Mas epektibo. Pero, paano kung sisihin tayo ni Pamilya Liu? Ano nang gagawin ko? Matandang ginang, ginagawa mo naman ito para sa ikabubuti ni Batang Master Liu. Tiyak na kapag nahimasman na si Batang Master Liu, magpapasalamat pa siya sa inyo. Kaya bakit kanya sisisihin? Tama ka. Batang Master Liu, gagawin ko ito para iligtas ka. Magtiis ka muna. Chingchu, ikaw ang sumampal sa kanya. Ako? Dahil mas malakas ang mga kabataan. Gawin mo na agad dahil kapag nahuli na, manganganib na si Batang Master Liu. Chinkyu. Chinkyu. Tigil. Bilisan nyo. Itigil nyo to. Itigil nyo na to. Pagdilat pa lang ng mata niya, pangalan na ni Chinkyu ang isinisigaw niya. Mukhang hindi pa yata siya nahihimasmasan. Sige, saktan nyo pa! Ipagpatuloy nyo pa! Saktan nyo pa lalo! Chinkyu. Ako to, Chinkyu. Ako to. Hindi kaya plano lang to. Kinokontrol pa rin ba siya? Ayos na ako. Maayos na ang isip ko. Gising na ang isip ko. Gising na? Gising na ang isip ni Batang Master Liu, pero nakuha pa niyang saktan si Matandang Ginang. Hindi kaya matagal mo na talagang balak gumawa ng masama? Isa itong malaking kahihiyan sa Bai Corporation. Matandang Ginang, sa tingin ko ay kinokontrol pa rin si Batang Master Liu, kaya puro kung ano-ano ang sinasabi niya. Dapat siyang parusahan pa. Ako? Matandang Ginang, itong si Batang Master Liu ay nagapi na ng masamang enerhiya, hindi na maayos ang kaniyang pag-iisip. Mag-ingat ka, baka sinusubukan ka lang niyang linlangin. Anong dapat nating gawin? Matandang Ginang, sige na, ipagpatuloy mo pa. Masyadong matindi ang kanyang paglaban. Bakit parang lalong lumala? Bilis, paluin niyo pa. Kanina pa ang pagpalo sa kanya. Kailangan pa bang ituloy? Ano po ang sinasabi niyo? Batang Master Liu, okay na po ba kayo? Ako. Maayos na ako. Maayos na siya? Bilis na pakawalan si Batang Master Liu. Batang Master Liu, okay lang po ba kayo? Ha? Nagawa mo akong paluin? Giginawa ko lang po iyon para sa ikabubuti nyo. Kung hindi po kita pinalo para magising ang diwa nyo, baka kanina pa nawala ang bait nyo. May mukha ka pang ipakita. Kanina pa. Kanina pa ako maayos. Kung maayos na po pala kayo,
Bakit hindi po kayo agad nagsalita? May nakabusal sa bibig ko. Paano ako makakapagsalita? Hamak na manugang, tingin ko ay pakana mo ang lahat ng ito. Weak Shu. Sa tingin ko ay ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung hindi dahil sa pagtulong ni Lin Yang, siguradong matagal ka nang nawala sa sarili. Kung talagang may kakayahan siya, bakit hindi siya agad kumilos? Hinayaan niyang mabugbog ako ng ganito. Gusto lang talaga niya akong mapahiya. Sa nakikita ko, simula nang dumating ang Jushu na iyan, wala nang nangyaring maganda sa aming mga pamilya bay. Matandang ginang, May mukha ka pang iharap para tawagin ako? Tingnan mo kung anong klaseng manugang ang kinuha mo. Siya ang malas sa pamilya bay. Zuishu, lumayas ka na agad dito, bago ka pa magdala ng mas malaking kamalasan. Matandang ginang, masyado pa pong maaga para talikuran niyo ako. Ang sumpa sa bahay na ito ay hindi pa naaalis. Muling babalik ang masamang enerhiya dito. Hemp, punit na ang litrato. Ang anumang malas o masamang enerhiya ay tuluyan na pong nawala. Wala nang pakinabang ang Juichu na iyan. matandang ginang, kaliligtas lang po kayo ni Lin Yang. Hemp, ang manatili sa pamilya Bai bilang isang Juwishu ay isang napakalaking swerte para sa kaniya. Obligasyon niyang iligtas tayo. Akala mo ba dahil nailigtas mo kami, ay maaari ka nang maghari-harian sa Bai Corporation? Hinding-hindi iyan mangyayari. Juishu, lumayas ka na. Matandang ginang, wag na wag po kayong magsisi. Kung paano niyo ako pinalalayas ngayon, ay ganun din po niyo ako kailangang makiusap na bumalik. Hindi ba't ito ang tinitingalang manugang ng mga Bai Corporation? Bakit tayo nagkita dito? Lin Yang, napalayas ka na ba agad? Ang posisyon ng pagiging manugang sa mga Bai Corporation, baka hindi mo pa man lang ito napakinabangan? Anong gusto niyong gawin? Aba, anong magagawa namin sa'yo? Gusto lang naman naming makita ang angas ng isang palamuning manugang ng mga pamilya Bai. Hahaha. Talunan ka pa rin kahit anong mangyari? Akala mo ba kahit anong pagod mo para dumikit sa senyorita ng mga pamilya Bai, ay agad ka nang aangat sa buhay? Sa huli, ang kahihinatnan mo pa rin ay ang mapatalsik ng walang-wala. Baka naman dahil wala kang kwenta, kaya hindi mo mabigyan ng kasiyahan si Binibining Bai? Naku, sa buong Jiang Province, sino ba ang hindi nakakaalam na si Lin Yang ay puro forma lang pero wala namang pakinabang? Pag makaawa ka sa akin, ipakikilala kita sa isang mahusay na doktor, papa-acupuncture kita sa kanya, at baka sakaling mapagaling ang maliit mong problema na yan. Magandang ideya yan. Pero hindi ko na kailangan ng doktor dahil kaya kong magpagaling sa sarili ko. Kaya ko ring gamutin ang sakit ni Young Master Qin na kailangang uminom ng gamot para lang umabot ng 3 minuto. Anong mga pinagsasasabi mo? Kung nagsisinungaling man ako, alam naman yan ng ilang mga tao dito. Nagsasabi ba ako ng kalokohan? Alam naman ng iba riyan ang totoo. Hoy, pinandidirihan mo ba ako? Ay, Young Master Chin, paano ko naman magagawa yon? Hindi lang ang problema mo sa kama ang kaya kong gamutin, pati na rin ang sakit mo. Anong sakit naman ang mayroon ako? Huwag kang gumagawa ng kwento. Ay, malalang problema ang hindi pagkakaroon ng anak. Noong una, naisip ko, dahil magkakilala naman tayo, na tulungan kang gumaling. Ay, sayang naman. Hindi magkakaanak? Young Master Chin, ikaw, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ako nagsisinungaling. Ang sakit na iyan ay dahil sa ilang beses na pag-alis ng bata. Kung ayaw mong maniwala, magpasuri ka sa ospital para malaman mo. Pag-alis ng bata? Hindi ba't sinabi mo sa akin na wala ka pang naging karanasan? Young Master Chin, tiyak na naiinggit si Lin Yang sa akin dahil iniwan ko siya para sa iyo? Kaya niya ako sinisiraan. Ipaghiganti niyo po ako. Lintek na bata ka. Nagawa mo akong lokohin? Mga bata, baliin niyo ang mga binti niyan. Lin Yang, anong balak mong gawin? Kapag may ginawa kang masama sa akin, hindi ka palalagpasin ng tatay ko. Bakit ko naman gagawin iyon? Sa paglayo mo sa akin sa babaeng tulad niya, sobrang pasasalamat ang utang ko sa iyo. Lampas 10 beses nang nawala ang bata, Xiao Yuehan, hindi ba sabi mo ay wala ka pang naging karanasan? Kung hindi ko pa ito nalaman ngayon, binabalak mo bang punan ang isang buong koponan ng football? Noong nanliligaw ka pa sa akin, paulit-ulit mong sinabing hindi iyon importante. Na mahal mo ako dahil sa pagkatao ko, at hindi dahil sa katawan ko. Dahil lang ba nagawa ko ang isang pagkakamaling nagagawa ng lahat ng babae, ay hindi mo na ako mahal? Kung hindi lang dahil sa akala ko ay wala kang karanasan, sa tingin mo ba ang isang hamak na gaya mo ay makakapasok sa pinto ng Qin family? Umaasa pa naman ako na ang isang katulad mo ay mabibigyan ako ng isang malusog na anak. Sa tingin mo ba ay nakakaangat ka sa walang kwentang si Lin Yang? Tingnan mo nga ang sarili mo at ang iyong kahinaan. Kung wala lang akong ibang kinakasama sa labas, kahit isang minuto na pananatili sa tabi mo ay hindi ko kakayanin. Anong sabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Tingnan mo ang iyong kahinaan at pangarap mo pang magkaroon ng anak, managinip ka na lang. Walang hiya ka. Nagawa mo akong saktan? Masamang babae, parulusahan kita. Tigil na po.
Isang hamak lang na linyang, pero naging magulo na kayong lahat. Dalawa kayong walang silbi. Linyang lang, ginulo na kayong lahat, kayong dalawang walang kwenta. Tatay, ang babaeng ito ang naunang manloko sa akin. Niloko kita? Kung hindi mo sana ako dinaan sa matatamis na salita at nakuha, marami sanang mga tagahanga ang naghihintay na maloko ko. Ikaw, Tama na, huwag na kayong mag-away, sumasakit ang ulo ko sa ingay. Ngayon ay mag-focus muna tayo sa pagharap sa kaaway, at ang tungkol sa inyong dalawa ay pag-uusapan natin mamaya. Tama. Ang lalaking iyon na si Linyang ay hindi dapat palampasin. Elderkin, kumilos ka na agad. Huwag kang mag-alala, hindi makakatakas si Bai Corporation sa aking mga kamay. Ang itinayo kong madugong formasyon ay napagana na ng madilim na enerhiya. Oras na para kuhanin ang suwerte ni Bai Corporation. teka po tay. Kapag natapos na po kay Bai Corporation, yung si Bai Qingqiu, ay iwanan niyo po para sa akin. Sino ba naman ang hindi nakakaalam? Napakaganda ni Bai Corporation. Kapag oras na para pabaunan niya ako ng isang malusog na anak, ay magkakaroon din ng tagapagmana ang ating pamilyang Qin. Makakaasa ka, hindi lang si Bai Qingqiu. Ang lahat kay Pamilya Bai ay magiging iyo. Madugong formasyon. Magsimula ka. Hahaha. Ngayong maayos na ang problema sa mansyong ito at napaalis na rin ang manugang na iyon, isa talaga itong dobleng swerte. Ha. Lola, ngayong single na ulit si Qingqiu, ang kasal namin ni, ano po sa tingin nyo? Huwag kang mag-alala. Tungkol sa kasal nyo ni Qingqiu, ako ang bahala. Lola, kahit pa napaalis niyo na si Linyang, siya pa rin ang piniling lalaki ng Bai Qingqiu. Hinding-hindi ako magpapakasal sa iba. Hindi mo na magagawa pang maging matigas ang ulo rito. Lola, kayo po. Kahit si Pamilya Bai pa ang pinakamayaman sa Jiang Province, ngunit tayo ay mag-isa pa rin kapag nakipagsanib puwersa tayo sa Pamilya Liu sa pamamagitan ng kasal, ang ating posisyon ay magiging matibay at walang sinumang makakagalaw. Kahit alang-alang na lang sa Pamilya Bai, ang kasal na ito ay kailangang matuloy. Lola, ano pong nangyayari sa inyo? Tulong. Nagkatotoo ba ang sinabi ng manugang na iyon? Nababalik sa atin ang negatibong enerhiya? Patang Master Liu, bilisan mo. Tulungan mo ako. Master Liu, dali. Bilisan mong iligtas ako. Iligtas mo ako. Hoy, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa akin. Liu Long. Ha? Sino ba ang may alam kung mahahawa ba ako sa kamalasang yan, may gagawin pa ako? Mauuna na muna ako? Tungkol sa kasal? Pag-usapan na lang natin sa susunod. Lola, ihahatid na kita kay Linyang. Ang lugar ng Pamilya Bai na ito ay talagang may kakaiba. Bakit tuwing lumalapit ako, palagi na lang akong minamalas? Kung hindi lang dahil sa yaman ng Pamilya Bai, hinding-hindi na ako babalik dito sa buong buhay ko. Bilisan nyo. Umalis na tayo rito. Anong nangyayari? May kakaiba nga ba talaga rito sa Pamilya Bai? Ikaw, mauna ka sa harap. At ikaw naman sa likod, umalis na tayo agad. Bilis! Hala na ang tamang oras. Kapag nagsimula na ang malaking sakuna, mawawala ang swerte ng Bai Corporation. Sa oras na ito ay malas na siya. Paniguradong lalapit siya sa akin para magmakaawa. Linyang. Tulungan niyo Pakiusap. po kami. Ako ay isang tao lamang na pinalaya sa bahay ng Pamilya Bai at itinuring na basura. Paano naman ako magkakaroon ng kakayahang tulungan kayo? Mabait na manugang, paborito kong manugang. Basta tulungan mo ako, mananatili kang paboritong manugang ng Pamilya Bai. At sisiguraduhin kong ituturing kita ng maayos. Ay, hindi ko yata deserve yan. Hindi ba nandito naman ang paborito mong manugang? Hindi ako yon, hindi ako. Kayo ni Bai Qingqiu ang unang nagpakasal, wala lang ako kumpara sa inyo. Ipinapangako kong hindi ko na kailanman gagambalain kayo ni Binibining Bai. Kaya pakiusap, tulungan mo na ako. Linyang, nangako na si Matandang Ginang. Tulungan mo na sila. Hindi naman masamang tulungan kayo. Pero tulad ng sinabi ko noon, ang kabayaran para sa buhay nyo. Ibibigay ko na ito ngayon din. Hindi lang 3 bilyon, kahit 300 bilyong dolyar ay ibibigay ko. Ng 3 bilyon, kahit 30 bilyon ay ibibigay ko. Dahil nakikita kong taos-puso ang inyong pakikiusap, hindi naman imposible na pagbayarin kayo para maligtas ang inyong buhay. Subalit nakapulupot na sa inyo ang masamang enerhiya, isa lamang ang kaya kong iligtas. Ano? Sino ang uunahin kong iligtas? Ikaw ba o siya? Iligtas mo ako. Tulong. Ako ang iligtas mo. Mabait kong manugang basta't iligtas mo lang ako. Ang kasal nyo ni Qingqiu ay hindi ko nahahadlangan. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Yang Master Lin, palagi kang pinapahirapan ng matandang iyan, bakit mo siya ililigtas? Siyempre, ako ang iligtas mo.
Nagawa mo akong ituro ng ganyan? Bakit? Totoo naman, di ba? Masyado kang malupit at mapanglait, mukha kang pera, lagi mong pinagmamalupitan si Young Master Lin, hinahamak mo siya, sa taong gaya mo, may halaga pa ba kung iligtas ka? Ikaw, akala mo ba ay mabuti kang tao? Mapanlin lang ka at mapagpanggap. Kung hindi ako, ikaw ba ang dapat iligtas? Kung mananatili kang buhay, paniguradong marami ka pang lalasuning tao. Paubos na ang oras? Nakapagdesisyon na ba kayo kung sino ang ililigtas? Kapag nagtagal pa, ang inyong natitirang swerte ay tuluyan ng mauubos at siguradong mawawala na kayo sa mundong ito. Wala na tayong oras. Nakapagdesisyon na ba kayo kung sino ang ililigtas? Kapag lumipas pa ang oras, baka ang swerte nyo sa buhay ay tuluyang maubos at mawawala na kayo sa mundong ito. Iligtas niyo po ako. Magdaragdag ako ng 3 bilyong dolyar. Iligtas niyo ako. Ako si Bai Corporation na pinakamayaman sa Jiang Province. Hindi ka mauubusan ng pera sa akin. Iligtas niyo ako. Ituturing po kitang kagalang-galang na panauhin ng pamilyang Liu. Ang aking Liu Long ay handang maglingkod sa inyo habang buhay. Ang lahat ng stocks ko sa Bai Corporation ay maaari kong ilipat sa pangalan nyo. Mga mamahaling sasakyan at mansyon. Ibibigay ko lahat ng gusto nyo. Ay, sige na nga. Dahil nakikita ko ang katapatan ninyong dalawa, ililigtas ko na kayong pareho. Maraming salamat po, Young Master Lin. Maraming salamat po, Young Master Lin. Ngunit Ano po? kailangan nyo muna maghanda ng ilang mga bagay. Napakadali lang yan. Ano-ano ang mga kailangan mo? 2 sanga ng peach at 2 mangkok ng ihi ng bata. Para saan ang mga iyan? Ang sanga ng peach ay nakapagpapaalis ng masamang espiritu at ang ihi ng bata ay may matinding enerhiya. Gamit ang 2 bagay na ito, lahat ng negatibong enerhiya ay kayang puksain. Hoy, sandali. Young Master Lin. Ito po, yung ihi ng bata at sanga ng Milokoton, handa na po ang lahat. Linyang, bakit bumalik tayo rito? Masyadong nakakatakot at mapanganib dito. Ang gumawa ng gulo ang dapat tumapos nito. Kung gusto ninyong maalis ang malas na enerhiya sa inyong katawan, kailangan bumalik tayo sa mismong pinagmulan nito. Linyang, kaya mo ba talaga? Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin. Young Master Lin, paano ba gagamitin ang mga ito? Sige na po, magsimula na kayo. Oo nga po, paano kung tuluyan ng maubos ang swerte namin? Hindi ba tapos na kami? Ito. Ano pong gagawin namin dito? Ang mga sangang ito ay mabisang pangtaboy ng masamang espiritu. Kailangan lang ninyong gamitin ito pampalo sa inyong katawan para mawala ang masamang enerhiya sa loob ninyo. Mas malakas ang palo, mas mabisa. Pero, Bilisan na ninyo! Kapag hindi pa kayo kumilos, hahayaan nyo lang na kumalat ang malas sa loob ng katawan ninyo at wala nang makakasalba sa inyo. matandang ginang, patawad po, tiisin nyo na lang po ang sakit. Aray, Matandang ginang, patawad po, pero tiisin nyo po muna ito. ikaw na bata ka. Balak mo bang maghiganti sa akin? Matandang ginang, paano nyo po naisip iyan? Ginagawa ko lang naman ito para tulungan po kayong gumaling. Sige, kung ganoon ay magtiis ka rin. Heto na, tutulungan na kita. Sabi ni Young Master Lin, mas epektibo raw kapag nilalakasan. Habang mas masakit, mas gaganda ang epekto nito. Batang Master Liu, huwag mo akong sisihin. Susuko ka na agad! Ang masamang enerhiya sa loob nyo ay hindi pa ganap na naaalis. Young Master Lin, wala na po bang ibang paraan? Kapag nagpatuloy pa ito, baka bago pa mawala ang masamang enerhiya, ay mawala na rin kami sa mundong ito. Baka mo? May isa pa akong alam. Ito ang gamot mula sa batang lalaki. Napakalakas ng enerhiya nito at sigurado akong maitataboy nito ang lahat ng masamang enerhiya sa katawan nyo. Kung ayaw mong uminom, ako na lang. Ang bilis nyo naman gumalaw, hindi pa nga ako tapos magsalita. Hindi ba sabi mo, ito ang makakatanggal ng masamang espiritu? Totoo namang nakakapag-alis ito ng malas, pero hindi naman kailangang inumin. Pwede na itong iwisik lang sa inyong katawan. Ano? Linyang, sinadya mo ba ito? Naku, nagkakamali kayo sa iniisip nyo? Bakit hindi mo kami pinigilan? Ang bibilis nyo kaya, hindi ko na kayo naabutan. Ikaw, Pero, base sa nakikita ko sa itsura nyo, tila ang kamalasan nyo ay tuluyan na ngang nawala. Alis na tayo.
na ang masamang aura sa katawan ni Matandang Ginang, kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. Mabuti naman kung ganoon. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo sa pagkakataong ito. Para ito kay Liu Long, ang 6 na bilyong dolyar para sa pagpapaalis ng masamang enerhiya. Kunin mo na ito. Bakit mo ako binibigyan ng pera? Bilang pasasalamat po dahil tinulungan niyo ako noong kasalan. Hindi ko maaaring tanggapin ang perang ito. Bukod sa hindi ko ito matatanggap, ako pa ang dapat magbigay sa iyo ng pera. Anong ibig mong sabihin? Kakasabi lang ni Matandang Ginang na kapag nailigtas mo siya, tatanggapin kanya bilang manugang ng Bai Corporation at lahat ng shares sa Bai Group ay ililipat na sa pangalan mo. Tungkulin ko pong tumulong kaya ang perang iyon ay hindi ko tatanggapin. Isa kang hangal. Chinkyu, ikaw. Kung ayaw mo ng pera, paano naman ako? Gusto mo ba ako? Hindi mo ba gustong manatili sa pamilya Bai at maging tunay kong asawa? Gusto ko? Gustong gusto ko? Baliw. Linyang, tapos na ba ang lahat ng ito? Hindi pa po. Mata ng langit, bumukas ka. Ano ang bagay na ito? Sa loob ng mansyon ng pamilya Bai, may naglagay ng isang mapanganib na sumpa para nakawin ang inyong suwerte. Kung hindi dahil sa pagtulong ko ngayon, siguradong magiging malas ang buhay nyo at tuluyang mawawala. Sino kaya ang tao na gagawa nito sa pamilya Bai? Kaya mo bang sirain ang sumpang ito? Napakadali lang yan. Kian, Kun, Zen, Zun, Kan, Li, Jen, Dewey. Pigilan. Tatay, anong nangyari sa inyo? May sumira sa aking sumpa at bumalik ang epekto nito sa akin. Tay, ano po ang dapat nating gawin ngayon? Bakit ka nagpapanik? Nagkataon lang na nasira niya ang sumpa ko. Sa sandaling makapaghintay ako, ay gagamitin ko siya para sa aking kapangyarihan. Ang pamilyang Chin, lumabas ka diyan. Kayong may apelyidong Chin, lumabas kayo rito. Liu Long, anong ginagawa mo rito? Ano pa sa tingin mo? Siyempre, para pagbayarin kayong lahat. Bakit mo kailangang pagbayarin ng anak kong si Qin family? Ang lumang painting na ibinigay sa akin ng anak mo ay hindi lang peke, may dalang kamalasan pa at dahil doon ay naging ganito ako. Ang atrasong ito, hindi ba dapat lang nabayaran nyo? Kung ganoon, ano ang gusto mo? Naaksidente ako sa sasakyan. Binugbog pa ako ng matandang babaeng si Pamilya Bai at ang lalaking si Linyang ay niloko ako at kinuha ang 6 na bilyong dolyar sa akin. Kung susumahin ang lahat, babayaran nyo ako ng 10 bilyong dolyar, makatarungan naman yon, di ba? Hindi nga sobra. Ibibigay ko na ito sa iyo ngayon. Ang lahat ng perang ito, kapag nawala ka na sa mundong ito, susunugin ko ang mga ito para sa iyo. Maawa po kayo. Ang pera. Ako, hindi ko na kailangan. Tay, ano po ang pakiramdam nyo? Ganap na akong gumaling, susunod ay sina Pamilya Bai at Linyang na. Kunin nyo sila at dalhin agad sa akin. Nandito na ang mga tao. Sino ba kayo? Anong kailangan nyo? Bakit siya ito? Nasaan ang panganay na binibini ng Pamilya Bai? Si Linyang ay palaging nakabantay sa tabi niya, kaya naman talagang wala kaming nakitang pagkakataon. Mga walang silbi, lumayas na kayo sa harap ko. Matriarch Bai, hindi mo siguro inaasahan ito, di ba? Na darating ang araw na magiging bilanggo ka ng aking chinlang. Dahil alam nyo naman kung sino ako, dapat nyo na akong palayain agad. Kundi, Kundi, sisirain ng pamilya Bai ko ang Qin family at pasasapitin ko kayo sa wakas sa Jiang Province. aba, takot na takot ako. Ang kaso Matriarch Bai, nakagapos ka na sa harap ko. Sigurado ako mamaya na ang taong mawawala sa Jiang Province ay hindi ako. Subukan mong galawin kahit isang daliri ko at hinding-hindi ka patatawarin ng Bai Corporation. Sina Ruo Chinkyu at Linyang, kapag nalaman nilang nawawala ako, baliktarin man nila ang Jiang Province, mahahanap ka rin nila. Mabuti pang pumunta sila. Dahil kapag hindi sila dumating, siguradong ito na ang huling araw mo dito. Ay pumunta sila. Dahil kung hindi sila pupunta, natatakot ako na baka dito na ang hantungan mo. Ikaw, ano ba talaga ang kailangan mo? May pera ako. Basta't pakawalan mo lang ako, kahit magkano pa ang hingin mo. Bibigyan kita ng 1 bilyong dolyar. Anong say mo sa 1 bilyon? Hindi naman siguro iniisip ni Matandang Ginang na ang 1 bilyong dolyar na yan ay sapat na para mapaalis kami, di ba? Kung ganoon, magkano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ang lahat ng kayamanan ng Bai Corporation at gusto ko ang posisyon ng pinakamayaman sa Jiang Province. Sobrang gahaman mo naman. Parang gusto mo na rin akong mawala. Sige, kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Sandali lang.
Ibibigay ko na. Pakawalan niyo lang ako. Ang lahat ng share sa Bai Corporation ay ibibigay ko na sa inyo. Huwag niyo akong parusahan, patawarin niyo ako. Base sa pagkakaalam ko, ang lahat ng shares ng Bai Corporation ay nasa kamay ni Bai Qingchu. Kung handa kayo na pakawalan ako, ngayon din ay lolokohin ko si Bai Qingchu para pumunta rito at ibibigay ko siya sa inyo. Bahala na kayo kung ano ang gusto niyong gawin sa kanya. Ginang Bai,